So yun mga tropa, good morning. So good morning mga tropa. Ito pala mga tropa yung ginagawa natin bago tayo pumasok. So ayan, walang ligo-ligo mga tropa. Ang ligo namin dito pagkakatapos ng trabaho sa hapon. Sa umaga, kilamos lang, toothbrush. Kasi mga tropa, kung mapapansin nyo ito, 2 degree ngayon. Ayun o, -7, napakalamig. So yun ang mga tropa to. Ready na tayo. Tara. Magandang umaga, tanghali o gabi mga tropa, kung saan nyo man pinapanood ang video namin na to. So samahan nyo ako na ipakita sa inyo yung buong araw na ginagawa namin, yung trabaho namin bilang factory worker dito sa South Korea. Dito na nga rin pala yung aming bahay. Nasa may taas lang ng kumpanyang pinapasukan namin. Karamihan naman dito sa Korea ay ganyan lang yung sitwasyon. Kung nasaan yung kumpanya, nandun na rin yung bahay na kanilang tinitirahan. So yung mga tropa, napakalamig sa labas. Ito, bubaba na tayo kasi kain pa tayo ng almusal, tapos magpapaapoy pa tayo sa baba. May dumating na naman ako, so baka mag-restock na yung amo ko. So yung mga tropa, bago tayo pumasok, hindi syempre, ayun o, kita nyo naman siguro. Ayun, pinagabang sa atin sa pintuan nyo. Ay, so ayaw na regalo. Pagbaba kasi mga tropa dito ng dormitory namin, company na. Kaya no, hassle mga tropa. Hindi mo kailangan mag-travel, so taksan natin yung compressor. Ay shit! Nangyari doon? Ba't? Ay, umikot. Ah, sabog pala siya mga tropa. Ayun o. Ah, nandito na agad yung amo ko. So ayun mga tropa, yan, dahil medyo malamig na yung panahon, kaya gumagawa tayo ng apoy dyan mga tropa para makapag-adjust naman yung katawan natin bago tayo pumasok. Mahirap kasi mga tropa na galing ka sa medyo mainit na temperature tapos bigla ka lalabas yung malamig. Medyo nahihirapan tayo doon mga tropa. Pagdating nga ng alas 8 ng umaga ay simulan ng trabaho. Bali, ito nga pala yung pinakauna kong ginagawa. Sinasako ko nga pala itong mga kusot na lumalabas galing dun sa makina kapag nagkakat kami ng kahoy. So, may dalawang klase kami ng sinasakong kusot. Merong malaki, meron ding malalait. Guys, bali ito nga pala yung kusot na sinasako ko. Binibili to ng mga farm, ng mga piggery. Ginagamit nila para sa kanilang mga kulungan. At ayan, sobrang alikabok nga dito tuwing umaga.
Pagkatapos kong isa ko to, pag napuno na ihilahin ko naman to palabas para naman mabuhat naman siya ng forklift. Tuloy-tuloy lang yan guys, kung ilan yung magawang sako sa isang araw. At so ayun na nga mga katropa, yan, bago tayo magsimula magtrabaho, atin muna lilinisin yung ating machine. So yan yung ating routine diyan sa company natin mga tropa. Basta bago magsimula, linis muna mga tropa. So yun yung procedure namin mga tropa. Yo, what's up mga tropa? Yung pagkatapos nating isako yung pusot do sa malalaking sako, ito gumagawa rin tayo ng maliliit na sako. Yan. Yung iba kasing bumibili ay maliliit yung hinahanap nila para madaling ikarga dun sa mga sasakyan nila. So ayun mga tropa, yan ang alas 8 na dyan ng umaga. Then start na tayo ng trabaho natin. Bali niya pala yung kakatin natin na kahoy. Yan yung binigay ng amo natin. At saka yan yung work order na gagawin natin. So sa part na yan, kailangan muna nating i-reset yung machine bago tayo magsimula, para accurate yung lalabas na sukat. So yan, meron tayong sariling heater kasi ayaw ng amo natin na palis-alis tayo sa pwesto. So ako nga pala yung machine operator dito sa company namin. Bali yung sample ng ginagawa ko. So yan, sa part na yan medyo maliit yung kahoy natin, kaya medyo tipid tayo sa ginagawa natin cut para ma-make sure natin nalalabas ba yung sukat na kailangan natin, kasi sayang naman kung masisira lang. So yun nga pala, iba yung cut na ginagawa natin dyan. So sa pagka-cut ko nga pala dito, nakadepende yung gagawin natin sa unang-una sa itsura ng kahoy, tapos dun sa order na gagawin mo. So nakadepende siya mga tropa, kasi may mga pangalan yun iba-iba yung ibig sabihin ng mga tropa. So marami kang kailangan i-consider bago mo simulan yung pagkakat. Kailangan ma-make sure mo nalalabas yung order na gagawin mo dun sa kahoy, kasi medyo sayang kung masisira. So yan yung pangkaraniwang cut na ginagawa ko. Minsan square at rectangle mga tropa. So bali made to order nga palang ginagawa dito sa company namin mga tropa. So ito guys, pakita ko itong isang yung isa sa pinakamahirap na kinakamada kong kahoy dito. Pakita ko sa inyo. Ito. Sariwang kahoy yan guys, sariwang kahoy. Itong mga kahoy nga pala na to na kinakamada ko ay mga bagong dating yan galing US or Canada. Kaya siya tinatapisan lang ng dalawang side para magawang maikamada. Hindi kasi siya pwedeng pabayaan dun lang sa labas, dahil pag medyo uminit na yung panahon ay pagsisimulan na itong bahayan ng mga uod hanggang sa masira yung kahoy at hindi na mapakinabangan para maibenta. Kaya yan, kailangan siyang ikamada. May kabigatan talaga siya pag binubuhat. At isa nga ito sa pinakaayokong ginagawa kasi yan, kita nyo naman ay medyo delikado siya. Konting pagkakamali mo lang dyan ay pwede kang mabagsakan sa paa. O katulad nung nangyari sa akin ay nung bago pa lang ako, na ipit yung kamay ko dyan sa pinakahuling kinamada ko na ganyan. Kasi kailangan 4 na patong siya 20 peraso sa isang bundle. At ayan nga, pagkatapos ng ikamada ay ilalabas na rin ng tropa natin si JR. Siya yung nagpo-forklift nung araw na yan. Paiba-iba kasi kami. Minsan nagpo-forklift, nagpo-forkrane, kung saan meron kailangan gawin. 4 lang kasi kaming nagpapalit-palitan kung ano yung mga kailangan gawin sa kumpanya. Ito nga rin pala yung mga balat ay pinaghihiwalay ko rin, maninipis saka makakapal, dahil binibili to ng mga sauna dito sa Korea. Ito yung ginagamit nilang pampaliyab para uminit yung kwarto sa mga sauna. At ayan, tanghalian na, kainan na. Sumasabay ang amo namin minsan sa amin kumain. Sinasabi na rin niya kung ano yung gagawin namin pagdating ng hapon. Kasama nga rin pala namin to si Ajuma, yung matandang Koreanong babae.
Bali 70 plus na siya. Pero nagtatrabaho pa rin siya ng ganito kabigat. Talagang tiyagaan lang ang trabaho dito sa Korea. Hindi mo kasi alam kung anong kumpanya yung mapupuntahan mo. Swerte kung mapunta ka sa magaang na kumpanya. Pero pag sa gantong mabigat, talagang tiyagaan lang. Tapos na ang tanghalian. Cut muna tayo dito sa taas. Pahinga muna saglit kasi alauna pa ulit ang pasok. A few moments later. Okay mga tropa, ito papalitan natin ang talim itong machine natin kasi putol yung ngipin. So kung mapapansin nyo, ayun o, uwi. Dami o. So ayun mga tropa, after natin makat yung order, si Bansky TV naman yung magkakamada dyan sa pwesto niya. So bali ganyan niya mga tropa, kinakamada yung mga kinat natin. And then sa part na yun naman mga tropa, iba namang order yung ginagawa namin yan. Bali yan yung tinatawag na torepan. So dyan mga tropa, medyo mabigat yan kasi mapapansin nyo medyo malalaki yung cut natin, mano-mano pa. Hindi katulad dun sa isa na machine yung ginagamit natin, or kalimitan machine yung ginagamit. Yan naman mga tropa talagang minamano-mano yan. Bubukat din niya sa kabila mga tropa, kaya medyo mabigat sa katawan pag ganyang order yung ginagawa mga tropa. At so yun nga pala mga tropa, so yan tapos na yung 8 oras na trabaho natin. Then bago tayo nga pala mga tropa umuwi, nililinis muna natin yung machine natin. So bali yan yung daily routine na ginagawa ko diyan sa company namin. Bago ako umuwi, nililinis ko munang maigi itong machine para bukas ng umaga hindi naman siya kawawang tingnan. Para madali na rin mga tropa kasi sa umaga naglilinis pa rin kami bago magsimula ng trabaho. A few moments later. So guys, alas 8 na ng gabi. Ito, pababa ulit kami ngayon. Gutom na ulit. Napakalamig. Lakas So na yung naman. mga tropa, napakalamig. Oo, dahil masakit na ang tiyan natin. Ayan na, tingnan nyo, napakadilim dun guys oh. Dun yung bahay namin sa taas. Ayan. May fog na oh, ma-fog na siya. Bababa kami dito sa convenience store para bumili ulit ng makakain kasi kinain namin kanina, wala na eh. Nalusaw na. Wala, baba tayo ulit para bumili ng pagkain. Kasama natin si Batang. Ito lang yung convenience store oh. Walking distance lang. Bili tayo ng Hindi lang kulang ng takbang kahit burger. Nice to see you. Bibilig na ba? Kain na.
Ako na, no? Ito yung binili ko nung nakaraan. Sarap na ito. Ito. Sarap na ito guys. Ham and cheese na burger. Iba yata yan. Pali tayo. Ano yan? Flavor yan. Ano, kondang siya? Nara flavor. Sama ko. Mga Ito, malaki-laki. Para hindi lugi. Sarap. 2023 pala ito. Siyempre, bili din tayo ng pantulak. Hindi tayo sa ganito. Palahati yung tingin natin. Tara, inom na yung trabong lahat eh. Panis na. Hindi. Kaya pa. Masarap. Ito, banana flavor. Ito, melon. Ito, kwanto, kape. Ayun yung mga sausage nila. Sausage. Ano kaya? Ito, barista, no? Ito na lang, gatas. Energy. 200 lang. Ayaw mo kay Doraemon. 200 lang. Masarap din ba yan? Hindi ko rin. Yan yung binibili mo natin, kanyari ko. Hindi, no? Kaya pansin niya Hershey sa kanya ko. Gusto ko ng Coke. Coke. Cola. Gusto ko ng Cola. Yun. So yun mga tropa, ito iinit natin tong natin itong ating burger. So ito may microwave dito. So yun, iinit natin na. Tabingin na naman ng gora ko. Lagi ako tabingin ng sombrero. Sila, 42. Ano sir, sila, 40. Dalawa eh. Pinipray ko na yung ating binili. So, tayo natin matapos itong countdown. So, yun, tapos na yung aming niluluto. Kare, kinuha na namin. Ako nagpunin ito nga kayo. Oh, ano ang init? Sa loob yan na init. Oh, parang nakakapagtam ko eh. So, yun, nariga. Kami nakalabas na. At kami ay uuwi na ulit. Bumili lang na rin. Talagang gutom. Oh. Peace out!